Okay, isang magandang gabi ho sa ating lahat, mga kabiyaya. Magandang gabi po. Magandang gabi Magandang From gabi po. Dubai. Magandang Magandang gabi gabi po. po, Kuya. Magandang gabi po sa lahat. Thank you. Good evening. Magandang gabi po. Okay, isang magandang gabi ho sa ating lahat, mga kabiyaya ko na nasa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at yung mga kabiyaya po natin na nasa ibang bansa. Nais ko na bilang pastor nyo dito sa Bride of Christ, gusto ko na dumating ang oras, dumami kayo, mag-aaral kayo, magturo kayo. Wala akong pakialam kung dumating ang oras, kung mas maging magaling pa kayo sa akin. I don't care. Mas proud ako bilang guro nyo na mag-excel ang aking estudyante. Ang mahalaga lang sa akin mga kapatid, simple lang, make it sure na ang ituturo nyo talaga ay exegesis, pure grace. Yun lang ang usapan natin, pure grace, exegesis, ipopromote ko pa kayo. Ipopromote ko pa yung channel nyo kung gusto nyo. Okay? Ako yung klaseng pastor na hindi mainggitin na porque mas gumaling sa akin ng estudyante ko, maiinggit ako. Ay nako, malabo yun. Hindi ako ganun. Sa paghubog ng Panginoon sa akin sa mahabang panahon, tinuruan ako ng Diyos na maging magpapakumbaba sa mga tao nga mas nakakahigit sa akin. Mahabang panahon po ako na tinuruan ng Panginoon na lagi magpaasa ilalim sa mga pastor. Okay? Kaya kung kayo ay mas gumaling kasa sa akin, glory to God talaga. Gusto kong mangyari sa inyo yan. Maging tagapagturo kayo, maging pastor kayo balang araw. Okay. Part 8 na po tayo. Ayan. So, ang topic po natin na ating gagalugarin ngayon, yung pinakamatinding topic na dapat nating itopic. Ito nga po yun na papasaba sa exegesis ang once save, always save. Okay? Papasaba. So, yung finished work of Christ na alleged finished work of Christ natin, na-debunk na po natin, nagpapatunay na yung once healed, always healed at once blessed, always blessed ay na pag-aralan na natin ang exegesis po nun at lumalabas po talaga na ang journey po talaga ay nasa pagtitiwala pa rin sa Panginoon. Hindi siya kasama sa tinapos na gawa ni Kristo. Okay, ang tinapos na gawa ni Kristo yung ating eternal salvation talaga, yung ating eternal destiny. Pero yung journey, ang nais po talaga ng Panginoon sa atin is magtiwala lamang po sa Kanya habang buhay. So, kasya naman niya mabuhay ka sa ilusyon na akala mo kasama sa finished work of Christ yung yumaman ka. Ang tanong, yumaman ba kayo? Sabihin na natin na iba rito mayaman, pero the point is, ang usapan dito, lahat ba ng Kristiyano mayaman? Ba't meron dito minsan? Diyos ko, meron pa nga, di ba? So, mga kapatid, wala sa realidad. Pero ang tinuro ng mga pastor sa atin, puro ilusyon. Mag-declare ka lang daw na magiging mayaman ka na, Diyos ko. Wala sa Biblia. Hindi naman tinuro ng Biblia. Ang tinuro ng Biblia, magtiwala tayo sa Panginoon kahit anong mangyari. Hindi mabuhay ka sa ilusyon. Marami pa silang mga tinuturo na kung anong mga checklist. No, kaya ko sa inyo. Panahon na para lumaya tayo mga kapatid sa ilusyon. Okay? Pangalawa, yung ano daw, yung by His stripe we are healed. Lagi daw tayo magaling. Tanungin ko nga kayo, hindi ba kayo nagkakasakit? Diyos ko. Oh, hindi ba sumakit ang ipin nyo ni minsan? Lalo na pag di kayo nagtutoothbrush. Ay, naku po. Siyempre, di ba nangyayari yun? Kaya malaking kalokohan din yun na nakasama sa finished work of Christ na lagi tayo magaling. Kasi kung talagang lagi tayo magaling, ba't may namamatay? O bakit namatay sila Pablo? O hindi na lang yung mga forefathers natin. Di ba, alam nyo, kasi dapat kasi intindihin natin saan sa Biblia po yun. Wala, eisegesis ng pastor na pag-aralan natin na yun pala eisegesis. Ang binabagit pala na by His stripe we are healed ay yung palang kasalanan natin. Isaiah chapter 53 tsaka sa 2 Peter 2:24. Oh. Kaya lumalabas lahat eisegesis. Ngayon tingnan naman natin. Ang once save, always save ba ay eisegesis din o exegesis?
O, 'di ba? Ayan po yung pag-uusapan po natin ngayong gabi. Simulan ko po kayo sa pagbabasa ng Biblia, no? Okay, low-tech muna tayo ngayon. Bawal daw kasi ang AI. May nagbabawal ng AI sa akin. Ay, naku po, Panginoon. Okay, once save, always save. Ano yung mga common? Ang tanong, una, pwede bang mawala ang kaligtasan? May binabanggit na verse na nawawala daw ang kaligtasan, na hindi nawawala ang kaligtasan. Alamin natin. Una, sa John chapter 10 verse 28, tingnan nga natin. Sabi rito, no, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Tapos, babasahin pa natin yung konteksto. Ang aking ama na siyang nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At binibigay sa akin ng ama ay higit sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa akin. So, ang linaw-linaw ng verse na hindi raw maaagaw ninuman. At sinasabi diyan na si Kristo raw ay nagbibigay daw ng buhay na walang hanggan. Kahit basahin mo to ng buong context, iisa pa rin ang sinasabi. Sabi rito, no, yung context sa basahin natin. Habang naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan niyo po kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng katuwiran. Sabi kasi diyan, aminin mo na kung ikaw si Kristo. So, tinan niyo mga kapatid, siyempre Hudyo kausap ni Kristo rito eh. Ano pakilala ni Kristo sa kanila? Gospel of grace ba? Hindi. Ang gospel ni Kristo, yung kanyang paghahari, yung kanyang pagiging Kristo. Kaya nga siya naghihimala eh, para malaman ng mga Hudyo na dapat makilala nila ang kanilang Kristo. Okay, so yun ang pinakadahilan ng lahat kung bakit ang ministry ni Christ is for the Jews. Kaya sabi rito, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi ko kayo kabilang sa aking tupa. So yung kawan pala na binabanggit ni Kristo rito, kung babasahin natin by context, ito pala ay hindi iglesia ni Kristo. Diyos ko! Ang kawan na sinasabi rito, yung House of Israel. House of Israel ayon sa konteksto. Hindi sinasabi diyan na iglesia, wala pang iglesia sa panahon na ito. Ibig sabihin, ito ay relasyon between the Messiah and the Israel kung titignan mo yung context. Pero may catch kasi rito. Sabi rito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, si Kristo pala ay nagbibigay ng buhay ng walang hanggan. Kanino? Sa mga kausap niya, mga Hudyo. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. No one can snatch them out of my Father's hand and in my hand also. So originally, kung sa konteksto, ang kausap dito ni Kristo, sila daw yung mga Hudyong kausap niya, hindi kayo maaagaw ninuman sa aking ama. At sa aking ama na siyang nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. Ang binibigay sa akin ng ama, higit sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Okay, kaya binanggit niya ako at ang maiisa. So, ang pinuno ng mga Hudyo ay muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Tignan niyo bakit? Kasi nga, kiniklaim ni Kristo na siya yung Messiah. Hindi pa gospel of grace ang tinuturo ni Christ dito. Pero, ang catch dito, yung manampalataya daw sa kanya, hindi maaagaw ninuman sa kanyang kamay. Tayo mga hentil, nananampalataya tayo kay Kristo, siyempre, same as it. Diba? Pastor, saan po dyan? Ay si Jesus ka na. Ay si Jesus na nga. Kasi ang kausap pa lang dito ni Kristo, yung mga Hudyo. Pero may idea na hindi maaagaw ninuman ang nakay Kristo na. Kasi itong panahon na to, mga Hudyo pa lang ang kausap. Sila pa lang yung dinidil ng Diyos para maligtas. Kaya itong verse na ito, hindi po talaga para sa atin, para to sa mga Hudyo. Kung tayo lang ay magiging exegesis, Pastor, paano yun sa amin? Wait lang, magantay kayo. Patapusin itong preaching na to. Oo, nag-aaral nga tayo Okay?
So ang konteksto talaga rito, yung mga Hudyo. So ano ang big idea dito? Ang big idea dito, kapag na kay Kristo ka na, hindi ka maaagaw nino man sa akin. Ngayon ang tanong, bagamat ito'y pangako sa mga Hudyo, meron bang pangako ang Diyos sa mga hentil na kagaya natin? Oo. Yun ang tanong doon. At pareho din ba ang pangako ni Kristo sa mga Hudyo na hindi maaagaw kanino man sa aking mga kamay? Tayo rin ba mga hentil ay may ganun? Oo. Huwag kayong mag-alala sa verse na to. Kasi ito talaga yung pinangako sa mga Hudyo. Pero huwag kayong mag-alala. May pinangako din naman si Kristo sa ating mga hentil. Saan po yun? Saan yan? Diyan tayo. Paboritong libro ng mga pastor na walang alam sa Bible. Saan nyo matatagpuan yan? Diyan lang po yan. Diyan. Ayan. Chapter 3, verse 16. Sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Saan daw? Sa Hudyo lang ba? Hindi. Sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi diyan, sangkatauhan na. Ayan, no, sangkatauhan. At magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, ang pangako ito, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa buong sangkatauhan nga eh. Yung mga mid-acts dyan, sabihin sa Hudyo lang daw yan. Eh, ano yung sangkatauhan? Ba't hindi ba tayo tao? Tayo mga Pilipino. Sumobra yung kanilang, hindi kasi ako overly divided eh. Totoo lang. Kahit na dispensationalist ako, pero kung ano yung sinabi ng Biblia, exegesis lang tayo. Pastor, ikaw hindi ka ba eisegesis? Inaamin ko nga sa inyo, naging eisegesis din ako, di ba? Kailan? Kamakailan lamang. Pero yung pastor na to, nagsisisi na, nagbabago na. Nagre-repent na. So, ibig sabihin mga kapatid, pare-pareho lang tayo naliligaw. Ang maganda lang sa ginagawa ng Panginoon sa atin ngayon, inaayos tayo ng Diyos. Ito na yung turo. Exegesis. Ang linaw-linaw. Kaya maliwanag dito, buhay na walang hanggan, pinangako sa mga Kristiyano, sa ating mga hentil sa panahon natin ngayon. Kaya si Kristo talaga, siya talaga ay pang lahat, hindi pang Hudyo lang. Kaya yung no one can snatch you out of my hand, pareho din ng pangako ng buhay na walang hanggan. Pareho din. Ang tanong, once saved, always saved. Exegesis, pumapasa ba? As of the moment, pumapasa siya ngayon. Linaw-linaw kasi. Pastor, paano ba makakasama dito sa ano na to? Simple nga yan manampalataya, sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi pa namamatay si Kristo ng panahon na to. So, pero ito ay gabi na to bago siya damputin, pumunta si Nicodemo. So, tinan niyo mga kapatid tinan niyo yung istorya. Chronologically, yan muna ang sinabi ni Christ. Pero hindi malinaw kung ano yung pananampalatayanan. Pero pagdating ng banal na hapunan, binanggit ni Kristo kung paano siya pananampalatayanan. Saan? Matthew chapter 28 o 26. Dapat chronological order kasi ang pagkakaintindi natin sa kay Kristo Sabi rito, Last Supper to. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos nagpasalamat sa Diyos. Ito na yung Last Supper na mga kapatid, huling hapunan na ni Kristo to sa mga alagad kasi bukas papatayin na siya, alam niya na yun. Sabi rin niya rito, kunin niyo ito, kainin, ito ang aking katawan. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at binigay iyo sa kanila, uminom kayong lahat nito. Sapagkat ito ang aking dugo. Pinagtitibay nito ang tipan ng bagong tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Pag sinabing marami, Hudyo lang ba? Hindi. Para mapatawad din kasalanan, kailangan yung kanyang dugo. Tumalinaw na dito ngayon. Yung binabanggit niya sa una na manampalataya sa kanya, ito pala yun. Kasi ito pala yung gagawin niya. Ang gagawin pala niya, mamamatay siya sa krus.
Oh, na-develop ngayon yung gospel. O, ito na, oh. Na kanina, sinasabi ni Christ, manampalataya kayo sa akin, may buhay kayo ng walang hanggan. Tapos yung mas maaga-aga pa ng konti ron, sinabi ni Christ na kayo ay aking tupa, walang makakaagaw nino man sa aking kamay ang sino man. Oh, maging ang ama sa langit, dalawa humahawak sa iyo. Pag sinabing nino man, kasama ka dun. Okay? So tinan nyo, no? Nung una sinasabi ni Christ, faith in Christ and you will be saved. And you will be part of my flock. And you will be also have eternal life. Pero ngayon, pag yung bago magbanal na hapunan, naging maliwanag na yung kaligtasan na ang pananampalataya mo pala kay Kristo ay yung kanyang tipan. Ano yung tipan? Mabububo ang kanyang dugo. Okay? Dapat ganun kasi natin maintindihan to eh. Kaya kasi yung ibang mga pastor na liligaw, hindi marunong umintindi ng chronological order. Ang unang gospel ni Kristo, manampalataya sa Kanya. Ang sumunod na gospel na sinabi niya, mabububo ang kanyang dugo, mamamatay sa krus. Pagdating naman kay Pablo, iba na. Ang sinabi doon, ang manampalataya sa ginawa ni Kristo ay may buhay na walang hanggan. Yung may kakayanan si Kristo magpatawad ng kasalanan. Yun na yung gospel of grace. Pumasok na. Yun po ang tamang exegesis ng pagbabasa. Hindi yung dampot po tayo ng dampot. Yan, faith lang naman pala ang kaligtasan eh. Hindi malinaw eh. Oh. Hindi po malabo ang gospel. Ang malabo yung nagbabasa. Okay? Okay, so malinaw na dito pala na ang kaligtasan pala yun ang dahilan. Okay? Ngayon ang tanong uli. Magtatanong uli ako. Wait lang Ngayon ang tanong, paano kung tumalikod ang tao? Pala, once saved, always saved pala is biblical, exegetically biblical talaga. Ibig sabihin mga kapatid, unti-unti natin naiintindihan na exegesis pumapasa si once saved, always saved. Pastor, saan naman po sa Bible yung once saved, always saved? Sagutin kita, wala. Get mo na, so huwag mo nang tatanungin yan. Walang osas. Ito kasi ay human terminology lang. Ngayon, kung mamimiloso pa kasabi mo saan sa Bible yung osas, tanungin kaya kita, saan sa Bible ang Google Meet? O kung wala ang Bible ang Google Meet, patayin mo na yung Google Meet mo kasi wala sa Bible yan. Kasi ganyan ka walang kwenta yung mga tanong natin minsan eh. Dapat kasi natin maintindihan, gamitan natin ng common sense. Ano ba yung once save, always save? Tawag lang po yan. Pero iyan ay nagpapakita lamang po na minsan ka naligtas, ikaw ay ligtas na. Yun idea. At totoo naman sinasabi ng Biblia na pumapasa sa exegesis na hindi nawawala ang kaligtasan. Hindi nawawala ang kaligtasan. Okay? Pastor, paano pag tumalikod ang tao? Dalawa lang po ang possibility po niyan. Una, hindi talaga siya sumampalataya. Kala mo na born again siya, pero totoo, hindi mo talaga siya born again. Nag-church umaatin sa amin eh. Mga kapatid, hindi lahat ng umaatin sa church ay totoong naniwala. Hindi naman lahat umaatin. Kahit dito sa Google Meet, hindi lahat ng umaatin dito nakaintindi. Hindi lahat dito naiintindihan. Ang tanong, isa ka ba rito, kapatid? Kung hindi mo naiintindihan to, makinig ka mabuti ngayon. Kasi minsan lang ito mangyari sa buhay po natin na ipahayag ang biyaya sa atin ng kaligtasan. Mga kapatid, napaka-importante ng topic natin ngayon, salvation na naman to. Critical to. Mawawala kayo, mapupunta kayo ng impyerno kapag hindi nyo napag-aralan mabuti itong salvation na to. Dapat nyo, paano nyo ito, dapat ipagtanggol. Okay? Okay. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 19, i-debunk natin. Kay Peter pala yan, mali. Wait lang. Ito, mini-misquote tong verse na to. Paborito to ng mga pastor na pag may umaalis sa simbahan nila, gustong-gusto nitong verse na to. Favorito nila to. Basahin natin. Kahit nang sila yung mga dati nating kasamahan, ang mga taong yun ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Ang binabanggit dito na hindi tunay na atin, yung mga hindi talaga naintindihan yung gospel o hindi naman talaga tinanggap yung gospel. Naandun lang sila, pumupunta lang sila ng simbahan.
Nando lang sila, nakiki-amen lang. Amen lang ng amen. Wala namang masama mag-amen eh. Kaya nga lang, pag lagi kang ganun, amen ng amen, ibig sabihin nun, agree ka lang na agree kahit mali na yung tinuturo sa'yo. Okay. Dapat marunong ka rin dumis-agree. 1 John chapter 2 verse 19, ang binabanggit po dito, ito yung mga taong hindi naman talaga sumampalataya. Kasama lang nila pero hindi sumasampalataya. Tandaan niyo mga kapatid, ang kaligtasan ay depende sa pananampalataya. Ang usapan kasi mga kapatid ay ganito. Ang kaligtasan po kasi ay hindi galing sa atin, walang mula sa atin. Ito po ay desisyon ng Diyos. Okay. Pastor, paano po yung mga hindi nakaintindi ng gospel? Teka muna, ano ba ang usapan? Ang usapan ay hindi galing sa iyo. Paano nga po, Pastor, nang hindi nakaintindi ng gospel? Pero nanampalataya na siya'y pinatawad. Again, inuulit ko hindi galing sa iyo. Ibig sabihin, desisyon ni Kristong iligtas ka kahit hindi mo pa naiintindihan. Ano yun? Ganto ba ang kaligtasan? Intindi mo na, then save later? Wala na, ICJSS na kayo. Maliwanag na sinasabi ng Biblia na ang kaligtasan ay hindi galing sa atin. At maliwanag dito na nasa pananampalataya kay Kristo ang kaligtasan, kay Kristo ang desisyon, hindi sa atin. Kaya dapat talaga mamatay talaga yung idea na galing sa atin eh. O kaya debunk na to ito yung mga taong hindi nanampalataya. Siya rin yung sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 18, ang sino mang hindi manampalataya ay hinatulan na. Okay. Pastor, paano po yung na hindi nga nakaintindi? Bigyan ko kayo ng verse nagpapatunay na hindi totoo po yun ay akala natin na porke hindi naintindihan ng gospel ay hindi ligtas. Sabi rito, no? Sabi sa 2 Timothy, okay yung mga nasa Bulacan dito, iba yung tinuro ko kanina sa Bulacan, iba to. Kaya makinig lang po kayo mga kapatid, hindi ko po inulit ang aking preaching, iba ho to. 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung tayo man ay hindi tapat, ayan linaw kung tayo may hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. Context, bakit sinabi yan? Basahin natin by context. Isipin mo mabuti na sinasabi sa iyo ng Panginoon, paunawa sa iyo ng Panginoon ng lahat ng ito. Alalahanin mo si Jesucristo ay muling binuhay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang magandang balitang pinapangaral ko. At siya ang dahilan sa aking pagdurusa at pagkakabilanggo na parang isang kriminal. Subalit hindi kailanman may bibalanggo ang salita ng Diyos. Pinapagtiisan ko ang lahat ng bagay na alang-alang sa kahinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo. So kaligtasan ang pinag-uusapan dito mga kapatid ang context. At totoong kasabihang ito, kung tayo'y namatay kasama ni Kristo, mabubuhay din tayong kasama niya. So salvation talaga. Kung tayo'y nagtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya kapag siya ang ating kinahiya, ikakayarin niya tayo. Okay. Kung tayo may hindi tapat, ayan salvation ang pinag-uusapan. Hindi talaga nawawala ang kaligtasan kahit na hindi ka tapat sa Panginoon. Pero meron mga ibang mga Christian, iba mga nasa full grace na tinuturo. Yan yung mga yan, pag hindi, dapat makita yung katapatan sa Panginoon, dapat makita yung pagbabago. Hindi ganun mga kapatid. Ay, si Jesus ka. Ayan, linaw-linaw ng verse. Kung tayo may hindi tapat, siya nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang sarili. Okay. Isa pang misconception, ito pa, Pastor, ano naman yung sinasabi sa Hebreo 10:26, o basahin natin. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng kasating mga kasalanan. At ang naghihintay na lamang sa atin ay kakilakilabot na paghuhukom at naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ngayon ang tanong mga kapatid, sabi dyan
Matapos daw nating malaman yung katotohanan, tapos nagpapatuloy pa rin daw tayo sa pagkakasala. Wala na raw ihandog na maialay pa sa para sa kapagpapatawad. Pastor, ano ho ba yung pagkakasala po dyan? Hamartano o hamartia? Eto guys, makinig kayo ha. Napaka-deceiving nitong verse ito. Kailangan mong pag-aralan mabuti. Pag ito ay patuloy na pagkakasala, yari ka. Itong pagpapatuloy sa pagkakasala ay hamartano, positive na kung nagpapatuloy ka talaga sa paggawa ng kasalanan, wala nang handog na ikapagpapatawad. Okay? Pero kung ito ay hamartia, di absuelto tayo ha. O basahin po natin, tingnan natin. Sa Greek, ay, paano ko ipapakita sa inyo to? Kasi isang screen lang ako eh. Paano ko kaya to? Okay, sabihin ko lang sa inyo ha, kung may mga e-sword kayo, i-check nyo na lang. Hindi nyo kasi makikita rito eh. Kasi hindi ako naka-double screen, hindi kagaya na nasa bahay ako. Sabi dito, if we sin, ang sin dito ay hamartano talaga. Tapos yung ikalawang sin ay hamartia. Okay? So mga kapatid, yung unang sin dito ay hamartano. Ang ikalawang sin dito ay hamartia. Ngayon balik tayo sa Tagalog mga kapatid. I-interpret natin to according do sa original na sinabi. Okay. Check nyo sa bahay nyo, ang unang sinabing pagkakasala ay hamartano, sumunod na martia. Ito na ngayon ang siste. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at nagpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, tama po ito, hamartano. Tapos wala nang iahandog pang maiaalay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito hamartia. Ang problema kasi yung dulo hamartia. Pastor, bakit ganun? Hamartia yung binanggit. Dapat dyan hamartano din. Kung ito sana ay hamartano yung ikalawa, ibig sabihin, malinaw na malinaw talaga na ang tinutukoy ni Pablo dito, yung nagpapatuloy ka sa paggawa ng kasalanan. Pero bakit ang binanggit dito, wala na raw ihahandog na maiaalay pa sa hamartia o sa ating pagiging makasalanan? Bakit? Intindihin natin to mga kapatid, by context. Kasi ang binabanggit diyan, kung patuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan, wala nang ikapagpapatawad sa iyong pagiging makasalanan. Parang gulo yata, dapat yan hamartano sa hamartano. Pero bakit yung una hamartano, sumunod hamartia? Okay, bakit? Kasi ang problema, para maintindihan natin, dito papasok ang exegesis. Tingnan natin by context pa rin. Sabi sa 27, yun daw mga taong yun ay naghihintay na lamang daw sa atin ng kakilakilabot na paghuhukom at naglalaglablab na apoy na tutupok sa kaaway ng Diyos. So talaga mapupunta talaga sa impyerno yung patuloy doon ng pagkakasala. Kasi ang tanong kasi rito magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Ang tanong kasi rito, ano yung dito yung nagpapatuloy ng pagkakasala? Sinabi ba dyan na magpapatuloy ng pagkakasala kagaya ng yung mga nagagawa mo kasalanan na araw-araw? Yun ba talagang tinutukoy dyan? Kasi wala na raw handog para sa iyong hamartia, pero tinukoy dito hamartia. Pero dito hamartano. Oh, 'di ba? Ang tanong kasi rito, ano yung magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala? Ano yung nakumit nating kasalanan? Okay? So saan tayo titingin na naman? Tingin tayo sa context. Nasabi rito, no? Ang nagpapatunayang lumabag sa kautusan ni Moses ay batay sa patutuan dalawa saksi ay walang awang napapatay. Okay. Dumalan tong verse na to. Eto mga kapatid, ang sagot na sa 29. Gaano kabigat, ano daw yung kasalanan? Sa akala ninyo. Ano daw? Ang parusang nararapat. Isa-isayin natin kung ano daw yung kasalanan binabanggit. Sa taong humamak sa anak ng Diyos. Ito pala yung hamartano mo pag hinamak mo ang anak ng Diyos. Ang hamartanong binabanggit sa context ay hindi yung nangangalunya ka, nagsisinungaling ka, gumagawa ka ng kalokohan, nagbababae ka, nagsusugal ka. Hindi pala yung binabanggit na kasalanan. Ang kasalanang hamartano na binabanggit dito ay yung parusang nararapat sa mga taong humahamak sa anak ng Diyos
Tama, hamartano to kasi verb to eh. Lumapastangan sa kanyang dugo na nagpatibay sa bagong tipan at nagpabanal sa kanya at tumamak sa mahabaging espiritu. Ano ang big idea? Ang hamartano dito ay kapag nilapastangan mo si Kristo. Ang tanong, kaya ba natin gawin yung lapastanganin si Kristo? Kaya pala hamartia ang binanggit dito sa unang verse. Wala na rin nakipagpapatawad sa kasalanan. Tignan nyo, no? Kung magpapatuloy pa rin daw tayo sa pagkakasala, hamartano. Action word, action. Wala na daw handog. Ang tanong dito, ano ba yung kasalanang hamartano na wala ng handog na maiaalay pa para sa kapagpapatawad ng ating kasalanan? Alin dito yun? Nasa verse 29. Eto, tamang-tama. Ang sinasabi sa 29, gaano kabigat na akala niyong parusa nararapat sa taong mahamak sa anak ng Diyos? Yung lumapastangan sa dugo nagpatibay ng tipan. So ano ang big idea? Ano yung hamartano dito kapag ni-reject mo si Kristo? Ang tanong, kaya nyo bang i-reject si Kristo? Yung pala yung wala ng handog pa. Kapag totoo naman po yun eh. Di ba yun naman tinuturo rin sa ating tayo mga hentil? If you believe in Christ, you will be saved. And if you're not, you will be damned forever. Saan sa Bible? Balik tayo sa konteksto, sinasabi ng Biblia. John chapter 3 verse 18. Sabi rito, ito yung hamartano na binabanggit doon. Hindi na hinahatulang maparusa ng sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na daw ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So yung binabanggit pala sa Hebreo 10:26, ito pala'y umuugnay kapag ni-reject mo si Kristo. So hindi pala to yung gumawa ka ng kung ano-ano. In-specify yung kasalanan eh. Di ba? Okay, debunk na yung Hebreo 10:26 na to ha. Malino na ang gospel. Malinaw na malinaw, iisa lang. Ang magdadala sa iyo sa impyerno kapag ni-reject mo si Kristo. Ganun lang po yun. Hindi pala yung nagagawa nating mga maliliit na kasalanan sa paningin natin, yung pagsisinungaling. Wala namang binabanggit eh. Kasi kung sasabihin mong yung patuloy ka sa paggawa ng kasalanan, kagaya ng pagsisinungaling at pangangalunya at yung mga kasalanan nating araw-araw, wala na, eisegesis ka na. Kasi ayon sa exegesis, ito daw yung kasalanan, yung tao daw na humamak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugong nagpapatibay sa tipan. Sa bagay, sinong kausap dito ni Pablo? Mga Hebreo. Sino ba ang nagpapatay kay Kristo? Sino ba lumapastangan kay Kristo? Di ba mga Hebreo, mga Hudyo? Sila daw yun, yung mga nag-reject kay Kristo. Hanggang ngayon, mga Hudyo, nire-reject pa rin nila si Kristo. Oo. Mga kapatid, kung pag-aaralan lang natin mabuti ang exegesis, ma-harmonize natin ang scripture. Napapatunay ng scripture ay hindi contradict. Hindi contradict sa grace. Okay? So, debunk na in Hebreo 10:26 na yun. Sana nasagot ko na yung mga tanong na yun tungkol dyan. Sawat biyaya ng Panginoon. Next. Ang tanong, bakit may discipline kung save na? Meron kasi mga verses na nako-confuse yung iba, kagaya nitong Hebreo chapter 12, verse 6. Sabi dito, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang minamahal niya at pinapalo ang tinuturing na anak. Tingnan ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng ama? So yung pagdidisiplina po ng Diyos ay isa po yan sa part ng Bible. Kaya hindi mo pwedeng i-relate dyan ang kaligtasan. Iba yung kaligtasan, iba yung pagdidisiplina ng Diyos, at iba rin po yung sa reward. Okay? Kasi yung ibang mga pastor, pag may nakita lang dinidisiplina, akala kagad impyerno. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung lalaki sa Korinto
na ng kasala ng pagiging immoral na sinabi ni Pablo na itiwalag ang taong yon, ibigay kay Satanas. O yung ibang mga ICJCs, kiniling sa kaligtasan. Pero ang sinasabi ng context na yon ay disiplina lang po yun sa simbahan. Kaya nga liwa-liwanag na sinasabi ron, ibigay nyo kay Satanas ang taong yan para maligtas ang kaluluwa. So nandun pa rin yung word na ligtas pa rin yung taong yun, dinidisiplina lang. Pero yung mga ibang pastor, ICJCs, Ayan kapag dinisiplina ka, kapag halimbawang ikaw ay na-excommunicate sa church ng pastor, wala nang kaligtasan mo. hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Walang kinalaman dyan ng kaligtasan. Tapos meron pa sa Bible, discrimination. Sinasabi ni James, faith without action is dead. Pero kung babasahin mo yung context noon, ito pala ay mga discrimination. Sinisermonan ni Apostol James, yung mga Kristiyanong Hudyo, na na may discrimination, namimili ng mga taong wini-welcome sa simbahan. Kapag mayaman, dito ka maupo. Kapag mahirap ka, doon ka sa labas umupo. Ganon sila. Kaya sinasabi ni James sa kanila, mga Kristiyano ba talaga kayo? Talaga bang ligtas kayo? Kasi mga ligtas hindi ganyan ang ugali. Di ba? So wala rin yung kinalaman yun. ICJCs pa rin. Ano pa ba yung mga ICJCs? O kailangan mong gumawa ng mabuti. O, bago dumating ang Panginoon. Pero yung paggawa pala na mabuti, hindi yung para maligtas ka, kundi for the reward. Saan sa Bible yon? Revelation, chapter 22. Sabi ni Jesus dito, sinabi ni Jesus, makinig kayo. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Hindi naman yan sinasabi na dala ko ang kaligtasang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Hindi kaligtasan. Ang binabanggit dito, gantimpala. Hindi kaligtasan. Sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So hindi ang gawa ang kaligtasan. Ang gawa ay gantimpala for reward. Kaya mga kapatid, kung magbabasa po tayo ng Bible, tingnan natin alin yung kaligtasan, alin yung discipline, alin yung reward. Okay? Alin doon? Pero kung titingin kayo sa kaligtasan, kay Apostol Pablo po yun. So ano ang big idea mga kapatid? Yung mga verse na ibabato sa inyo sa OSAS, ayan o, debunk na. Panoorin nyo na lang ulit mga kapatid. Okay? Ang tanong kasi rito, hindi ba delikado ang once save, always save? Ang sagot, delikado lang po ito sa mga mali ang intindi. Pero pag ang tamang intindi, ang grace ay pagbabago, hindi license. So kaya na sinabi ko kanina, ano delikado sa once save, always save? Delikado kung mali yung intindi. Marami kasing nakakaintindi, ay ligtas naman pala ako, abuso ko sa kasalanan. Yan po yung mga hindi nakaintindi. Okay? Sablay po yan, hindi nila naintindihan. Pero yung mga taong kusa na naiintindihan dahil sa biyaya, yan po yung mga nakaintindi. Pero pastor, ligtas po ba sila? Of course, ligtas sila. Tandaan po natin ang kaligtasan na hindi base sa pagkakaintindi mo. Ang kaligtasan ay galing kay Kristo. Siya may desisyon. Okay. So, regalo nga eh. Kaya wag po tayo maiinis sa mga kapatiran natin na kung minsan sila ay minsan abusado. Pero tandaan po natin, ligtas pa rin sila. Kasi ang usapan po kasi mga kapatid, ang usapan, ang manampalataya sa kanya. Paano yung kapatid mong inanampalataya? Pero hindi kagad-agad nagbago, nandun pa rin masamang ugali. Ano lumalabas nun? By works pa lang salvation. Malinaw na hindi galing sa inyo. Okay? Liwaliwanag nga, di ba? Hindi galing sa inyo ang kaligtasan. Kasi kung sasabihin mo na pag hindi naintindihan ng gospel, hindi ligtas, wala na, ICJCs ka na. Kasi ang liwaliwanag ng Biblia. Basahin nga natin para malinaw, no? Huling verse, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Ito, alam natin tong verse na to.
Sabi dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan no, sabog na. Ano, pananampalataya. Ating kaligtasang ito'y kaloob. Regalo nga eh. Regalo. Hindi mo man maintindihan ng regalo, pero tinanggap mong regalo, nasa iyo yung regalo. Kahit hindi mo naiintindihan yung regalo. Kasi nga, kaya hindi mo pa naiintindihan ng regalo, basta niregaluhan ka lang, hindi mo alam kung ano laman nun. Pero tinanggap mo. Ngayon, the moment na maintindihan mo yun, doon mo magiging doon mo maiintindihan na, gagawa pala ako na mabuti. Kasi naligtas pala ako dahil sa biyaya lang ng Diyos. Pero sa mata ng Diyos, ligtas ka na. Kasi nasa mata ng Diyos, tinanggap mo na yung regalo, regalo nga eh. Diba? Naalala ko yung parable ni Jesus Christ. Ito naman out of context naman, pero naalala ko yung kaisipan ni Christ eh. Diba, meron siyang parable na meron daw pinagtrabaho siya, 8:00 daw ng umaga, pinagtrabaho na maghapon. Meron naman pumasok ng 1:00 o tanghali, may pumasok naman ng bendang hapon na ngayon na nagkabayaran na, pare-pareho sila ng sweldo. Nagreklamo yung mga umaga ng pumasok. Kami, maghapon kami pumasok dito, tapos pare-pareho lang kami ng bayad. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Decision ko yun. Wala kayong pakialam dun. Basta kayo biniyaran ko, basta kayo nagtrabaho, tapos. O ganun din yung mga kapatid. Huwag tayong maano sa, yan abusado sa kasalanan yan. Dapat yan, hindi ligtas eh. Hindi ganun mga kapatid. Ang kaligtasan po kasi ay libre kahit ba siya ay later na lang nakaunawa. Na hindi nang kagaya ng sayo na umpisa pa lang naunawaan mo na. Okay, kaya dun babagsak na hindi galing sa ating mabubuting gawa o sa ating pangunawa ang kaligtasan na kay Kristo pa rin. Dapat maintindihan natin yung mga kapatid kasi kung hindi, perverted gospel kayo. Gusto niya ba maging perverted? Bahala kayo. Okay. Ay hindi sa umagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Wala ka nga ipagmamalaki eh. Ako naunawaan ko yung gospel, kaya ako naligtas. Paano yung mga hindi nakaunawa? Pero tumanggap lang. Okay. So ang kaligtasan po kasi is the moment that you believe. Yun ang usapan. Kaya nga sabi rito, hindi ito bunga ng inyong gawa. Walang dapat ipagmalaki ang sino man. Pastor, papasabasahin si Jesus sa yung verse na yan, ang kaligtasan po ay sa biyaya. Ay mga kapatid, alinaw-linaw na eh. O gusto nyo, basahin ba natin by context kung talagang biyaya, talagang kaligtasan? Verse 1 tayo, gusto nyo. Nung una'y patay kayo dahil sa inyong pagsuway sa mga kasalanan, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. At ang Espiritu naghahari sa mga taong ayaw sa pasakop sa Diyos. Ang totoo ay tayong lahat ay dati ring namumuhay sa ating laman at ang sumusunod sa mahiling ng ating katawan at sa pag-iisip. Kaya ang ating likas sa kalagayan ay kabilang tayo sa mga kinapuputan ng Diyos. So nag-i-initiate si Pablo dito na tayo talaga ay hindi talaga karapat-dapat maligtas. Kinapuputan tayo ng Diyos. Kasi naghahari daw tayo sa, hindi raw tayo nagpapasakop sa Diyos at kinapuputan tayo ng Diyos, kalaban tayo ng Diyos. So balit, napakasagana daw yung habag. Ito, nahabag lang daw ang Diyos sa atin. At napakadakila daw ng pag-ibig niya. Kahit na kinapuputan tayo ng Diyos, naandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Verse 5, tayo binuhay na kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Biyaya talaga ang kaligtasan niyo. Context na to Exegesis na to. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ayan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay makipakita niya ang hindi masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Ginawa pala niya ito para ma-realize sa mga tao balang araw na ang kanyang pag-ibig ay hindi masusukat. At ang kanyang pag-ibig ay biyaya. Sabi diyan, sa pag-ibig niya sa atin, sa pamamagitan daw ni Kristo. Ang pag-ibig pala ng Diyos ay makikita natin sa pamamagitan daw ni Kristo.
Si Kristo talaga ang bida ng Bible. Mga kapatid, tandaan niyo mga kapatid, babasahin niyo ang buong Biblia. Iisa lang ang bida po dyan, Bible. Ay, ano si Kristo? Ay, sus, ayan. Si Kristo. Pag yung pastor niyo ang tinuturo niya, siya bida, wala na. False gospel na yan. Si Kristo ang bida. Nakula lang sabihin niya, siya si Jesus. Di ba? Kukunin mo yung bagay na para kay Jesus. Nasasabihin mong, ako ay anak ng Diyos. Oh. Insulto kay Kristo yun, siya ang anak ng Diyos eh. Na ako ay Panginoon. Tapos sasabihin mo, ikaw ang Panginoon. Ako ang pastor. Eh si Kristo ang mabuting pastol. At sasabihin mong ikaw ang napakadakilang guro. Iisa lang ang guro natin, oy. Hindi ikaw yun. Okay? So malinaw na malinaw mga kapatid, yun po yung bagay na dapat sa Panginoon. Okay, kaya sabi rito, no, hindi ito bunga ng inyong mga sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Wala dapat ipagmalaki ang sino man. So ang Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, malinaw na salvation talaga ay biyaya, kaloob lang, walang galing sa iyo. Ngayon, pag naintindihan mo na yung gospel, papasok tayo sa verse 10. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol na natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin na pinili ng Diyos para sa ating noong pamanguna. Napakalinaw pala na nagbubunga pala na mabubuting gawa kapag naintindihan mo yung gospel. At yun, merong tao na meron nakaintindi kagad, meron taong hindi agad-agad nakaintindi, pero the point, naligtas muna tayo pare-pareho. So ano ang big idea? Ito na ang ating verdict ngayong gabi. Pumapasa ba sa exegesis ang once save, always save? Ang sagot, 100% pumasa sa exegesis ang once save, always save. Palakpakan natin si Lord. Ligtas talaga tayo. Hindi pala ito eisegesis. Exegesis, totoo talagang sinasabi ng Biblia. Diyos na may sabi, confirm, pinag-aralan natin verse by verse, chapter by chapter, exegesis, kung ano sinasabi ng Greek, pumasa siya sa lahat. Kaya mga kapatid, sa ating finished work of Christ, may pumasa din yung once save, always save. Kaya ang big idea mga kapatid, sa Bride of Christ, ang journey po natin ay dumedepende na lang po tayo sa kalooban ng Diyos, pero sigurado sa finished work of Christ, ang ating kaligtasan ay hindi nawawala. Kaya babaguhin na natin ang flowchart natin. Ang finished work of Christ talaga ay nasa salvation talaga. Salvation lang. Pero yung journey, ang sabi lang ng Panginoon, magtiwala lang daw po tayo sa Kanya. Dahil lahat daw ng mangyayari daw sa atin ay ikabubuti daw natin. Turo ng Biblia sa atin, magtiwala tayo sa Panginoon, anuman ang mangyari, at iisa ang pangako ng Panginoon, ang lahat daw ng mangyayari daw sa atin ay ikabubuti daw natin. Sige na nga, palakpakan natin si Lord. Bubuti na lang nagising na tayo sa katotohanan. Katotohanan talaga na mahal tayo ng Panginoon. Tayo ay protected under by His wings. Parang daw, totoo yung pangako ng Diyos sa mga Israelita na parang silang inahin ang Diyos na nakalublob sa pakpak ng isang agila. Ganun talaga ang description ng Diyos sa atin. Diyos na ang bahala sa buhay natin. Sagot na ng Diyos ang lahat, hindi mo na poproblemahin, hindi mo na kailangan magdeklara, hindi mo na kailangan ng mga yung mga parang Aladdin. Okay, tapos na po tayo. Maraming salamat po. Magsisimula na po tayo sa ating mga tanungan. Type nyo lang po yung salitang amen po dyan. Then I will call you po. Sige, tawagin po natin ang nag-amen po, si Jovan. Wait lang, ayusin ko lang yung mikropono nyo. Wait lang. Si Jovan po, pwede na po magtanong. Go ahead po. Pastor, good evening po. Sige po, go ahead po. Tungkol po dun sa Revelation po na sinabi po dun na makikita po siya ng lahat ng mga tao. Gusto ko lang po malinawan.
Sige po, basahin po natin. Context lang tayo Di tayo tatalo ng verse. Doon lang tayo, Revelation. Sabi sa Revelation chapter 1 verse 7, tingnan ninyo, dumarating siya na nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat. Pati ang mga sumibat sa kanyang tagiliran, tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganon ang mangyayari. Future, mangyayari. Amen. As sinabi sa verse 8, ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang huli, sabi ng Panginoon Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Diyos ang sa kasalukuyan at sa nakaraan at darating. Pinapakita rito na ang Panginoon talaga ay siya yung simula at ang wakas, siya yung darating. Ibang description yung ni Cristo rito. Pero parang trailer na to sa unang part pa lang ng Revelation na darating siya na makikita ng lahat. Pag sinabi makikita ng lahat, makikita ng lahat. Sa Book of Revelation, ito pa lang ang pinasabi. Makikita pa siya ng lahat. Okay? So pag sinabi makikita siya ng lahat, hindi ka dapat mag-eisegesis na yan ay rapture. Kasi kung sasabihin mong rapture yan, wala naman sinasabi dyan, eisegesis ka na. Pero ang sinabi lang dyan, darating siya na makikita siya ng lahat. Kaya yung idea na sinasabi nila na merong secret rapture, hindi po yan ang sinasabi ng verse. Ang sinasabi po dyan ay yung second coming. Ayon sa konteksto. So sa tingin ko kapatid, yun ang masasagot ko sa tanong mo kapatid. Okay po, salamat po Pastor, naunawaan na po. Okay, salamat po. Okay, ini-invite ko po kayo dito sa Bulacan sa next week. Kung kayo ay natatagalan pa sa 7 churches at gusto nyo na mag-advance ng pag-aaral, exegesis ng Book of Revelation mula chapter 4 hanggang chapter 8, pag-uusapan namin to dito sa linggo. Attend lang po kayo. At sad to say po, i-disclose ko ito. Hindi ko to i-upload sa YouTube kasi exclusive lang po ito sa Bulacan. Kaya kung gusto nyo pong agad na maintindihan ang tamang exegesis ng Book of Revelation, punta lang po kayo dito sa Bulacan po namin this coming Sunday. I-announce ko po ito. Pastor, kailan mo po ito ituturo sa online? Ituturo ko po ito sa Book of Revelation vlog series sa ating doon pa lang yun. Pero dito po, mas iba ho yung galaw dito. Dito pag-uusapan talaga natin exegesis. Walang Timoteo, walang Daniel, walang Ezekiel, Revelation lang. Exegesis pag-usapan natin dito. Ang tanong, saan doon ang rapture? Saan ang rapture sa Book of Revelation? Exegesis. Pag-uusapan natin yan, hihimayin natin mula chapter 4 hanggang chapter 8 po. Okay. So, as of now, yan palang sinasabi ng chapter 1. Sige po mga kapatid, magtanong lang po kayo uli. Good evening po. Pero, Sige po kapatid, go ahead po. yung dalawang pinadalan, di ba, nung Revelation, yung dalawang witnesses, di ba may nagtanong kasi bakit pag-rapture na dapat glorified pero namatay. Nasa isip ko lang yung dalawa kasi, si Elijah tsaka si Enoch. Oo. Kasi di ba tao naman sila, hindi naman sila glorified. Di po ba? Pastor? Possible ba na sila yung Kasi pwede rin kasi hindi pa nag-rapture. Pwede rin kasi hindi pa kasi assumption yun sa akin kaya ayoko dapat sabihin. Pwede hindi pa nag-rapture nung pinadala sila. Pero nasa isip ko rin na tao yung dalawa di ba? Si Enoch at si Elijah. Kaya namatay sila. Opo. Pag sinabi po natin sila si Moses at Elijah o si Enoch, ay si Jesus na tayo. Opo. Pero kung sasabihin natin sila ay tao, tama po yun, nasa context, tao sila. So, yung possibility, it's Enoch and Tapos, Elijah. yung sinasabi doon, yung ba ay rapture,
eisegesis tayo kasi sinabi lang doon, pinakit na sila sa langit. Walang binabanggit na rapture. Yes, agree po. Kaya ang Ah. ano ko po doon, tao yung dalawa eh. Binalik lang sila para buhayin. Ang iniisip ko rin doon, Pastor, pwede rin nung binuhay sila, pwede rin sumabay na doon sa rapture. Pwede pero hindi ko sinasabing gano'n nag-rapture. Opo, wala pa po tayo dyan. Pasensya na po tayo. Pero Pasensya ang na, malinaw, ang malinaw lang po dyan, una, walang binabanggit sa Revelation na sila ay si Elijah at Moses. Ay si Jesus po yun. Mm. Pangalawa, yung sinasabing sila ay tao, tama, exegesis po yun. Nasa Bible po yun. Tao sila. Pangatlo, kung yung bang na-experience sila ay rapture, wala pong binabanggit na yun ay rapture. Yun yung mga kapatid, no, grabe, no. Grabe yung ano ko, yung pagiging exegesis ko. Yun mga kapatid ang tamang pag-aaral po ng Ay, Bible. tama po yun, tama yun. Kasi tingnan nyo, mapapansin nyo sa Book of Revelation natin, mawawala yung mga speculation na yan. Buong Biblia lang, kung ano lang yung sinabi ng Biblia. Hayaan na natin ang Biblia magsalita, huwag tayo magdadagdag, magbabawas, magkukuro-kuro, mag-speculate. Kung ano lang po yung sinabi ng Biblia, doon lang po tayo. Kaya tama po yung tanong nyo po na kung ito po ba ay rapture, ang sagot pong tama po dyan ay walang sinasabi ang Biblia na yung kung yung ba ay rapture. Opo. Okay po. Yun lang po. Opo. Tapos isa pa po. Sige po. Di po ba nung yung mga sa England, nung time ng Rome, hindi po ba, kasi may mga hari di po ba? In the name of Opo. Caesar, di po ba yung mga Romans, in the name of Caesar, puro sila, parang respect kasi nila doon sa pangalan, pag binanggit yung pangalan, Caesar o kaya in the name of the king. Ngayon Opo. po, di po ba, ang ano natin, mga Christians, si Christ kasi ang soon coming king natin as Christians. Nasa Bible po kasi, di po ba? So, yung ibang Christian po kasi, pag nagdadasal, in the name of Jesus, binabanggit nila lagi. So, masama po ba yun? Anong in the name of Jesus po? Paki-specify po. Ay. Paano paraan po? Halimbawa, pag nagdadasal po, di po ba, in the name of Jesus, halimbawa, yung pinagdadasal nila isang tao, o minsan, yung may sakit, pagdadasal nila yung in the name of Jesus, out of respect, di po ba, sa akin po kasi, wala namang masama dun sa binaro. Kasi nga, na-realize ko kasi na ng time na yung pagbanggit sa pangalan ng ating Panginoon is out of respect. Talagang respeto kasing malaki yun. Dahil sa po ay Diyos. So, okay lang po ba yung binabanggit natin kahit sa pagdadasal, sa pagtitipon? Kaya yun. Depende po sa sa paraan kung ano yung motibo natin. Halimbawa, nananalangin ka sa pangalan ni Jesus, salamat po, amen. O kaya, respeto para bang Pero kung gagamitin mo sa pangalan ni Jesus, gumaling ka. O kaya sa pangalan ni Jesus, meron kang gustong mangyari, para ka ginagamit mo yung pangalan ni Jesus, tapos gusto mo, sa pangalan ni Jesus, magkaroon ka ng asawa, lumalabas ng mga kapatid. Yun po ang eisegesis. Yun po yung mali. Kasi wala naman sa Biblia po yun eh. Tsaka pangatlo, ano ka, Diyos ka ba? Hindi ka naman Diyos eh. Marang ikaw ng iba, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa aking pangalan. Sino kausap? Mga Hudyo. Anong panahon nito? Panahon ni Kristo. Kailan nangyari yun? Nung ng panahon na yun. Forever bang nangyari yun? Hindi. Nung oras lang na yun. Pangatlo, inutos ba talaga sa ating mga Kristiyano? Wala. Silent ang Bible. Kaya malaking kalokohan talaga yung turo na sa pangalan ni Jesus, huminto ka bagyo. Sa pangalan ni Jesus, maging ganto ka. Mga kapatid, hindi ka Diyos. Una, hindi ikaw ang ina-apply doon. Pangatlo, wala kang kapangyarihan. Ang magagawa lang po natin mga kapatid para tayo ay maging tama ang panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nire-request ko po sana na pagaling niyo po ang aking kapatid na ito. Hanggang doon lang. Huwag ka na magde-declare na nananampalataya ako, Panginoon, na siya'y magaling na. Patay kang bata ka pag gano'n ang panalangin mo.
lumalabas ng pinangungunahan mo ang Diyos. Tayo, we should only respect God by requesting, asking. Yun yung nasa Bible eh. Ask, humingi. John chapter 5 verse 14, hingin daw natin ang lahat. At ayon na sasagutin daw tayo ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Ang paghingi po sa Panginoon ay dapat may respect ng pagtanggap na kahit anong mangyari, tatanggapin mo. Hindi yung babrasuin mo ang Diyos kung ano na pa mga sinasabi mo. Oh, 'di ba? 'Yun ang delikado ron. Yun lang po. Yun lang po. Salamat po. Ay, okay lang po. Okay lang po. Salamat po. Hello po. Okay. Pastor, tatanong Sige. po ako. Sige po, go ahead po. Go ahead po. Ako po, Pastor. Sige po, kayo po, Enrique. Sige po. Sige. Pastor, yung sa kay tatanong ko lang po sa Acts 5, 1-9 about Ananias at saka si Sapphira. Parang nagkasala sila sa espiritu. Ano po ba sila? Ligtas ba? Dahil church din sila, di ba? So, Opo. pakipasiliwanag po, Pastor. Sige po, sige po. Saan po yung nakalagay? Saan po yung nakalagay? Acts 5, 1-9. Tinukso nila yata ang Espiritu Santo. Tapos namatay silang dalawa. Wait lang po, tingnan. Basahin ko lang po yung Bible. Okay, Pastor. Okay. Chapter 5, verse Yes. 1. Basahin po natin, meron na mo mag-asawa na nagbebenta ng kanilang ari-arian, Ananias at Sap ang pangalan at lalaki at Sapphira naman ang babae. Subalit nagsabuatan ng dalawa at hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilinhan. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan at pinagbilinan mo pa ang lupa? So bago mo pinagbili ang lupa, hindi ba iyo yun? At nang may pagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumagsak at ang lahat ng mga nakabalita ng pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Subalit ang ilang binatay, binalot ang bangkay at siya'y nilibing. Pagkaraan ng mga 3 oras, dumating ang kanyang asawa. Walang kamalay-malay sa nangyari, sinausap siya ni Pedro, sabi mo sa akin, ito nga lang ba ang kabuuan ng halagang pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? Oo, iyan lamang po ang sagot ni Pedro. Kaya sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ng Espiritu Santo ng Panginoon? Ayan, kadarating lamang ng kanyang ang naglibing sa iyong asawa at ikaw naman susunod. Nung do'y nabuwal si Sapphira sa pana ni Pedro at namatay. Papasok ang binata, nakita nilang patay na siya at nilibing sa tabi ng kanyang asawa. Yes. So ang tanong kasi rito, ligtas ba sila? Grace ba ito o judgment? 'Di ba? Yes. Kasi si Ananias Sapphira, nagbenta daw 'di ba ng lupa. Nagbigay ng bahagi pero nagsinungaling. Sinabi ni Pedro, hindi ka nagsinungaling sa tao kundi sa Diyos. Yes. Ang pinaka-critical kasi rito sa verse 4, ang sabi diyan, hindi ba sa iyo nananatili ang nang may pagbili mo, wala sa iyo, 'di ba? Wala ba sa iyong kapangyarihan? Kung papansin niyo mga kapatid dito sa verse 5, verse 4, 'di ba? Pinagbili. Hindi sila pinilit na magbigay, hindi issue ang amount. Ang issue ay panlilin lang. Ayon dito. So ang key point, hindi ito kulang sa offering, ha.
at nagsinungaling, ang sagot dito, nagsinungaling sila sa Holy Spirit. Ngayon, ano ang nangyari? Pareho silang namatay, instant judgment. Tanong, ligtas pa sila? Well, dito po Yes. tayo maging maingat. Kasi ayon sa obserbasyon, parte sila ng early church. Nasa loob sila ng community at walang sinabi sa text na hindi sila saved. Ay, si Jesus ka Oo na. nga, tama. sir. Nawala ang salvation nila. Okay, wait lang kapatid. So, ibig sabihin kapatid, walang ganun. Walang sinabi dito, di ba binasa naman natin. Tsaka, tinan nyo, no, kung lalapatin natin yung malinaw na teaching ng grace, malinaw naman, di ba, pinag-usapan natin kanina, hindi nawawala ang kaligtasan, eternal life. Yes. Tapos tayo ay kung totoo tinatanggal ng silang- banal na Espiritu. Ephesians chapter Yes. 1 verse 13. So, possible reading ng exegesis dito ay believer sila, pero nagkasala sila sa kasalanang hypocrisy at pagsisinungaling. Na-judge sila saan? Physically. Parallel idea ito ng marami na sa inyo na mahina na at may natutulog na namamatay, kagaya ng sinasabi sa Corinthians chapter 11:30. Parallel din po ito. So may mga believers na namatay dahil sa disiplina. So anong issue rito? Hindi po kaligtasan, disiplina po ito sa simbahan. Kasi walang binabanggit, balik ta rin yung verse, walang issue rito ang kaligtasan. Tandaan niyo po mga Pastor, kapatid, makinig ka kapatid, wait lang, pasensya ka namin. Preach pa ako. Grace does not remove consequence, mga kapatid. Ang biyaya po ay hindi po niya tinatanggal ang consequence ng ating mga ginagawa. Pero yung salvation po ay hindi po nangangahulugan na tayo po ay hindi immune sa discipline. May disiplina talaga ang Diyos. So ano to? Sabi rito no sa verse 7, di ba? Pagkaroon nito yung 3 oras, sumunod yung kanyang asawa. So ito po ay discipline. Judgment po sa buhay na ito, hindi po to sa eternity. Okay? Kaya kung pagsasamahin natin, nasa church sila, nagsinungaling sila sa Diyos, namatay agad, pero walang text na nagsasabing na wala ang kanilang salvation. Kahit oratin natin itong verse na ito, wala. So, para dingin kay Pablo, na ibigay nyo kay Satanas ang tao ngayon para maligtas ang kanyang espiritu, na di bali mapama ang kanyang katawan, maligtas ang kanyang espiritu. Kagaya ng sinabi sa kanya kanina, hindi lahat connected sa salvation. Meron po dyan church discipline, meron po dyan tinatawag na, na reward, at meron talagang salvation. Pero itong issue dito, wala pong salvation ng issue rito. Ang issue po rito ay church discipline. Ito po ay nangyari lang po sa panahon lang po ng mga apostol. Yun lamang po masasabi ko doon. Pastor, paano yung hindi sila pastor nagkasala sa espiritu? Hindi ba yung may namabasa tayo kung magkasala ka sa espiritu, walang kapatawaran? So, Ay, ibang verse po yun. hindi sila nagkasala sa espiritu lang. Hindi, ang sinasabing Opo. exegesis tayo kapatid. Yung binabanggit mo, ibang verse po yan, hindi po yan. Exegesis po tayo pag nag-quote tayo niyan. Tingin tayo sa sinasabi rito. Ang kasalanan nila dito, sila ay nagsinungaling, nannilang. Yun ay kasalanan sa Espiritu Santo. Sinabi lang ni Pedro yun ay kasalanan sa Espiritu Santo. Actually, sinabi niya, hindi ba kayo nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos? So, ang binabanggit dito, kasalanan sa Diyos yung pagsisinungaling pa rin. So hindi ito ini-specify kung ano yung kasalanan sa Espiritu. Kasi remember, ang Espiritu, si Kristo at ang Ama ay Diyos. O kaya Diyos pa rin yun. Kaya kung babasahin mo to by logic, nagkasala sila sa Diyos. Pero sasabihin mo na ano ang kasalanan sa Espiritu, sabi sa gantong verse, wala na kapatid. Magiging eisegesis na tayo. Oo. Focus lang tayo sa chapter lang na ito kapatid. Sige, Pastor. Thank you very much. Clarification. Ay, pangyacha no. May tanong pa ho ba kayo? Sige po, baka meron kayong hindi naintindihan pa ho. Linawin pa ho natin. Yung, ano ba yung kasalanan sa spirit na hindi na mapapatawad? Saan ho ba nakalagay po yung kapatid? Nakalimutan ko po yung, basta nabasa ko yan eh. Yung walang kapatawaran yung magkasala sa espiritu.
Pero wala diyan sa ano eh, sa Acts na sa Acts 5 wala diyan. Pastor, ito pala. Nasa Mateo 12:31. Matthew 12:31. Wala siya. Okay, naintindihan niyo po ba ako? Teka lang ah. Nawala Pastor yung kwan. Ang audio Okay. may nang bumalik. Yes. Okay, balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. Nakamute Pala ako, daldal ako ng daldal dito. Ayan. Ulitin natin mga kapatid Ulitin natin. Oo. Ayon diyan, sabi diyan, patatawarin daw ang ano daw ang pamumusong laban sa espiritu. Ang sabi ko kasi diyan, kaya sinasabi ko sa inyo mapapatawad ang anumang kasalanan na paglapastangan, ngunit hindi na mapapatawarin ng anumang paglapastangan sa espiritu. Kung pwede lang po bang bayaran yung laway, no? Siningil na ako dito, ayan. Sino man nagsalita ng laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sino magsalita ng laban sa espiritu ay hindi patatawarin maging sa panahong ito at sa panahong darating. Ang pinaka-context po kasi nito mga kapatid, ang sinasabi ho dito, yung paglapastangan sa espiritu ay si Jesus nagpalayas ang demonyo. Malinaw na ang pagpapalayas ni Jesus Christ sa demonyo ay gawa po ng Diyos po yun.
Ito ay pero ang sabi ng mga Pariseo, ito daw ay gawa ni Satanas ayon sa context. So ang tamang paliwanag po dyan, nakita nila na malinaw na gawa ito ng Espiritu, pero ang tinawag nila itong gawa daw ng demonyo. So hindi ito simpleng duda mga kapatid, hindi po ito simpleng kasalanan. Ito ay matinding, napakatinding rejection kay Kristo mismo. So, clarify ko lang mga kapatid, hindi po ito yung sinasabi na yung nagmura ka, nagkasala ka, nagkamali ka. Hindi. Ang pinaka-pinag-uusapan po dito, ito po ay tuloy-tuloy na pagtanggi kay Kristo. Pagtanggi sa witnessing of the Holy Spirit. So, kaya ang pinaka-big idea dyan mga kapatid, ang sinasabi ni Kristo na kasalanan na hindi mapapatawad if you reject Christ. If you reject what Christ has done, yun po yung issue ho dito. Totoo naman, di ba? Malaking kasalanan sa Diyos yung tinanggihan mo yung kanyang anak. Oh. Yes, Saan Pastor. tayo babagsak if you reject Christ? Okay, so yun po ang sagot ko ron kapatid na ano niyo po ba? Na intindihan niyo po. Yes, Pastor. Thank you very much. Hello po. Salamat sa sagot. Salamat sa sagot, Pastor. Okay Hello po. po. Okay, salamat po Enrique. Okay, 9:37 PM, patuloy lang po tayo sa mga tatanong. Sige po, magtanong na ho kayo uli. Go ahead po, yung mga gusto magtanong. Good evening po. Sige po. Bali, yung pahin lang po sa panalangin. Kasi galing din po ako sa perverted. Opo. Siyempre, normal po yun, di ba, yung pag nananalangin ka, nag-declare ka, ganito, ganyan. Tapos, hanggang sa di mo na mamalayan, umabot ng 30 minutes na yung panalangin mo. Mhm. Tapos, nung napunta po ako sa inyo, kasi dun sa pinanggalingan ko dati, marami ako napapansin na mali, pero hindi ko alam kung bakit mali. Pero pakiramdam ko, mali talaga siya. Tapos, nung napanood ko yung mga videos niyo po, ayun, doon ako naliwanagan na, parang biglang bumukas yung isip ba na nasagot lahat ng tanong ko na kung bakit mali yun pero di ko alam yung sagot. Ngayon po, ang tanong ko, kasi sa grace na po di ba, once saved, always saved. Pag nananalangin po ako, hanggat maaari ayoko na mag-declare kasi yun nga po yung sinabi nyo, kapag magde-declare ka, kapag parang minamandohan mo o inuutosan mo yung Diyos, parang nasan yung faith mo, nawawala. So, ang panalangin ko lagi is laging na lang, pasasalamat sa lahat-lahat, sa araw-araw, kalusugan, financial, mga ganun. Ang kaso, ang napapansin ko po, pag nagpe-pray ako, halos pa ulit-ulit na lang siya. Opo. Pero puro pasasalamat na lang talaga. Sa part ko naman, okay lang po kaya, hindi, goods lang po kaya yung ganung klaseng panalangin. Kasi, ang gusto ko na lang, magtiwala, bahala na siya. Alam niyo po ba, ang panalangin pasasalamat ay yung pinakamagandang panalangin sa buong mundo ngayon. Opo, hanggat maaari, ayoko na mag-request Kahit alam ko sa sarili ko na may gusto kong sabihin, gusto kong mag-request. Pero wag na lang kasi, yun nga, tumatak sa isip ko yung sinabi mo sa isang video nyo na nasaan yung faith mo kung nagre-request ka pa o nagde-declare ka pa. Opo. Pero kapatid, hindi naman po recommended na ganun na wait lang Ayan, mabagal ang computer ko. i-mute natin siya. Ayan, tahimik na. Opo. Okay, so saan nga ba nawala ako? Sa panalangin po. Okay, sa panalangin, pinaka-the best talagang panalangin is pasasalamat. Bakit? Ano yun statement of faith pa rin yun Tsaka ito kapatid, no? Ingat din tayo. Una, hindi naman po ako may sabi, hindi ko po sinasabi, hindi ko po nare-recommend na hindi na kayo manalangin. Wala namang ganunan. The point po kasi kapatid ay ganito. Kung meron mang the best na panalangin is yung magpasalamat. Pero hindi tinatanggi ng Biblia ng panahon ng biyaya na kailangan nating hindi manalangin. Manalangin, pwede pa rin tayo mag-request.
maliwanag sa 1 John chapter 5 verse 14, pwede pa rin tayo humingi ayon sa kanyang kalooban. Huwag tayong sumuko na humingi rin sa Panginoon. Gusto rin, wala rin pagkakaiba rin yan sa relasyon mo, di ba? Meron kang relasyon sa magulang mo. Minsan, ang gusto ng magulang mo is hindi dahil sa hinihingi mo, o hindi, meron kang connection sa kanya na humihingi ka, bagamat alam mo naman ibibigay sa'yo ng nanay o tatay mo yun. So usapang relasyon na rin sa Panginoon po yun, kapatid. Maging harmonized din naman po. Huwag naman po yung hindi tayo sa punto na hindi tayo hihingi sa Diyos. Sumingi ka isang beses. Ang tinututulan lang po kasi ng Biblia, yung mga taong paulit-ulit naman nananalangin, parang walang pananampalataya sa Diyos. Tapos declare pa ng declare, hindi naman yun ang sinasabi. Ang pinag-uusapan po dito yung mga repetitious prayer. Yung deklarasyon ng declare ka ng declare, repetitious prayer po yun eh. Hindi po kalooban ng Diyos yun. Opo. Oh. Pasok siya sa repetitious prayer, ang declare ka ng declare. Di wala ka rin pagkakaiba doon sa mga Katoliko na panalangin ng abagi ng Maria. Wala ka rin pagkakaiba doon. Binabasa Yung tas mga declare. nagkakalimutan. Oh. Ayaw ng Diyos ng ganun. Ang gusto ng Diyos, conversational. Wala sa Humingi ka puso. isang beses o conversational. Huwag po tayo masyadong religious pagdating sa ganyan. Maging casual lang po tayo sa pakikipag-usap sa Diyos. May relasyon tayo sa Diyos eh. Kaya okay lang. Kaya kung tutuusin nga, hindi lang naman paghingi ng kalooban ng Diyos ang pwedeng gawin mo rin siyang kaibigan din. Pag may mga sama ka ng loob, pwede mo rin siyang i-open sa Kanya. Dapat ganun po tayo sa Diyos. Yun po yung tunay na, tunay na nasa biyaya. Matik po yun. Hindi po na kailangan pang utusan o demandahan. Basta, ang mahalaga po, kapatid, pag nananalangin tayo sa Panginoon, usap kaibigan talaga. Usap taong tao, parang ganun. Hindi yung naka-script. Yun po yung Okay. ibig sabihin, kapatid, ng panalangin natin. May time kasi, pastor, na naintindihan ko naman yung part na tinatawad na yung future sins. Kaso, di ba, sabi mo nga, based dun sa turo mo, parang bahagi ng paghinga yung sin. So, Opo. parang may time na nararamdaman ko na parang nakakaya lumapit. Hindi naman. Sa bagay, Kapatid, tanongin nga kita, may asawa ka ba ngayon? Ano ba? Pamilyado po. Ano pa? Pamilyado po. Pamilyado. So, may asawa ka, di ba? Opo. Oo. Paano ka makipag-usap sa asawa mo? Casual lang po. Yun, ganun din dapat ka sa Diyos. Ganun lang. Okay po. Walang pagkakaiba dapat. So, pag ganun, casual lang ang pakipag-usap sa asawa mo, ganun din ang gawin mo sa Diyos, ganun ka rin makipag-usap dapat. So, tingin ko yun ang sasagot sa tanong mo, kapatid. Opo. Maraming salamat pa. Sobrang grateful na dito ako napunta. Ano po? Sobrang grateful Salamat. po na dito ako napunta kasi dati nga po, di ba, ang daming bawal, ang daming ganyan. Hindi ko naman sinasabing inaabuso, pero yung konting pagkakamali, ay naku, baka nagalit si Lord, baka ganyan, baka ganito, parang minumulto ka ng mga imahinasyon, hindi naman pala totoo. Opo. Naintindihan ko po kayo. So, sobrang ganda. Maraming salamat, Pas. Glory to God po. Salamat din po. Patuloy lang po kayo sa pag-aaral po. Kaligayahan ko nakikita ko kayo nag-aaral at kaligayahan ko makita kayo balang araw maging pastor. Kaligayahan ko yung mga kapatid. Kaya please lang, patuloy lang po tayo sa pag-aaral. Maraming salamat po. Magandang gabi sa lahat. Sa'yo rin, Pas. Magandang gabi rin po. 9:44, 15 minutes more. At sige lang po, patuloy lang po tayo. Pwede nyo na akong tanongin kaagad kahit na hindi na mag-amen. Open nyo naman po yung mikropono. Go ahead po. Sige, tawagin ko si Angelo Lucky Reyes. Go ahead, sir. Pwede na po kayo magtanong. Good evening, Pastor. Hello. I-clarify ko lang tungkol dun sa yung 5 things na dun sa finished work of Christ. About sa pinag-aralan natin ngayon. Opo. Totally na yun, di ba? Yung
you're safe, always saved, you're Mhm. always forgiven, at saka yung holy, no? Yung, Opo, opo. yung holy. Doon tayo sa dalawang maano, no? Yung you'll be rich, at saka yung ano, yung always Oo. You healed, will no? be, you're always healthy. You're always healthy. Oo, sige po. Yun, no? Yun lang, clarify ko lang. Parang mawawala yung dalawa, yung tatlo lang yung na, ano, na umiikot dun sa finish work. You're holy, you're saved, you're always Forgiven. forgiven. Opo. No? Ayun. Mhm. Opo. So, linawin po natin kapatid. Ang tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo talaga ay yung ating kasalanan ay pinatawad. Kaya siya pinako sa krus. Siya yung handog. Kaya nga siya kordero ng Diyos. Ngayon, ang bunga po noon ay forever kang naligtas, forever ka nang maging banal sa mata ng Diyos. Kaya hanggang doon lang po yung tinapos na gawa ni Kristo. Pero hindi po tinapos si Kristo sa krus na kasama doon yung magiging mayaman ka at kasama doon yung hindi ka na magkakasakit. Yun po yung malaking isang kasinungalingan po sa mga naituro natin dati. Yun po yung gusto ko linawin. Again, hindi ko po sinasabi na ayaw ng Diyos na tayo ay na laging o gusto ng Diyos na laging nagkakasakit. Ang pinupunto ko po dito, yung word na kasama sa finished work of Christ, yung hindi ka na magkakasakit at yung hindi ka na maghihirap. Yun po yung malaking problema po doon. Na pagtingin natin sa exegesis, hindi pala po yun. Ang nais pala ng Diyos sa atin ay dumepende tayo sa pagtitiwala sa Kanya dito sa daigdig. Pero pagdating sa eternity, tayo po iligtas na forever, tayo pinatawad na forever, tayo ligtas na forever. Ayan, nabanggit ko na yung exegesis natin mga sa susunod na pumapasa sa exegesis yung pagiging banal natin at pumapasa sa Diyos sa exegesis yung tayo forever na pinatawad. Kasi lahat po talaga yun ay almost last sa salvation. Sa eternity po kasi ang ginawa ni Kristo, hindi yung sa journey po natin. Yes, malinaw. Thank you, Pastor. So, Okay po, salamat. salamat. Yun lang. Karito po. Thank you. Ay, salamat po. Always karito po. Opo. Always karito. Ay, habol lang ako. Sorry. Sige po. Hindi po, di ba nagkaroon tayo ng eisegesis to exegesis? Bale, gusto ko lang malaman, Pas, kung sa dami po ng videos nyo, saan po pwede tayong manood doon na hindi na siya eisegesis? Hindi na siya eisegesis. O yung sinumulan ko yung part 1 ng eisegesis. Panoorin mo yung part 1 na exegesis versus eisegesis hanggang sa ngayon. Tapos, isa pa, I strongly recommend na talagang kung eschatology yung pag-uusapan na walang eisegesis, pag-aralan niyo yung Revelation series natin, nagawa ko na yung mga vlog na yun, nasa 7 churches na po tayo. Yun talaga, exegesis yun mga kapatid, walang eisegesis dun. Yan, Pas. Kasi marami po akong videos niya na nabalikan na 2 years ago, 1 year ago. Tapos, nakapanood din ako ng mga latest niyo ngayon. Nako-compare ko, parang iba si Pastor dati ngayon, parang hindi ko dapat panoorin to. Kaya natanong ko po sa inyo. Ay, humingi ako ng tawad sa inyo kapatid, kung ganun po yung nangyari sa akin. Lahat naman po tayo nagkakamali, di ba? Ako talaga mga kapatid, sa inyong lahat, humingi talaga ako ng tawad. Nagkamali ako ng turo nun. Ako yung pastor na umaamin ng pagkakamali. Sorry talaga. Alam niyo naman ang dahilan kung bakit ako naging ganun din. Tandaan niyo mga kapatid, alam niyo yun. Ayoko na magsalita, baka may ma-open na naman, magalit na naman. Ayan, baka patamaan na naman ako ng kidlat dito. Sige, okay. Ito Pas, hindi ko alam. Bago lang Hindi po ko ako. alam. Bago. Paprangay na kita. Kasi yun kasi natutunan ko sa dati kong eskwelahan. Yung ganun lang yun. Alam niyo na yung basahin. Okay po. Sige Salamat po, Pastor. Magandang gabi. Okay. Wala akong binabanggit na eskwelahan ha. Marami akong eskwelahan pinasukan. Kaya hindi ako nagtuturo kung anong eskwelahan yun. Okay, 9 ano na ba? 9:50, 10 minutes more. Magtanong lang po tayo. Hello po, good evening po.
Go ahead po, Miss Rizelda. Okay po. Yes po, good evening po, Pastor. Isa Good pong evening. mabiyayang gabi po sa ating lahat. Pastor, meron lang po akong gustong itanong sa inyo kasi ito, napanaginipan ko po ito. Kumbaga, nanaginip po ako ng isang eksena na nag-rapture. Parang may mga nakaputoy ng damit na bumaba mula sa langit. Tapos, sobrang saya ko po kasi syempre rapture. Umangat po ako pero nasa kalagitnaan lang po. Tapos alam mo po yun, may hawak po akong cellphone. Na parang sinasabi sa akin, bitawan mo cellphone, bitawan mo kasi yun ang nagpapabigat. Kasi hindi po ako umaangat ng diretso. Alam niyo po yun, yung ganong panaginip na sobra po akong nagulat ako na sabi ko, Lord, bakit ako na naginip ng ganon na nasa kanang kamay ko yung hawak na cellphone na nasa kalagitnaan lang po ako tapos hindi tuloy-tuloy na pag-angat. So parang gusto ko lang po sana itanong pastor kung ano po ang pwede niyong maibigay na yung parang message sa napanaginipan ko na yun. Opo, pasensya na kayo kapatid Bible lang po kasi ang kaya ko pong iaral pero po yung mga panaginip po hindi ko po masasagot masyado dahil yan po ay personal po na nyo pong experience. Tigit sa lahat po ay pwedeng padala rin po ng Diyos yan. Hindi ko rin po alam kung bakit po inanon ng Diyos po sa inyo yan. Pasensya na po kayo kapatid. Pagdating sa panaginip, medyo wala po akong Lalo na ngayon, nagtuturo na ako ng exegesis. Nako po, lalo na ngayon talagang hindi na rin po ako sumasagot sa mga panaginip. Kapatid, patawarin niyo po ako. Opo, okay lang po. Baka sakali lang po, baka mabigyan niyo ako ng konting linaw po or any message. Anyway, salamat po. Wala pong problema. Basta akin lang po, patuloy lang po kayo sa pag-aaral ng Biblia. Doon nyo po makikita po yung mga kasagutan po sa mga tanong po natin sa buhay na andun lang po. Aral lang po tayo. Amen po. Salamat po. Ako po ay patuloy na nakikinig sa channel niyo po. Salamat. Okay po. Okay, salamat po. 9:52, go ahead. Pwede mo magtanong. Sige na ho, tanong na ho kayo. Bargain na bargain. Pwede kayo magtanong kahit last question na po ito bago tayo matapos. Sige po, magtanong na po yung iba. Okay, kung wala na akong tanong, magkakaroon ako ng konting closing na lang po. Wait lang Okay, so maraming salamat po mga kapatid sa inyong pag-attend ngayong gabi. At gusto ko pong paintindi po sa ating lahat na lahat po tayo dito sa simbahan po ay pantay-pantay po. Wala pong magaling po dito, no? Kahit pastor ka pa. Ako po, ang ministry ko lamang po ay tagapagsalita lang po ako. Hindi po ako magaling dito mga kapatid. Mga kapatid, gusto ko pong huwag kayong amen ng amen sa pastor. Huwag yung hangaan ng pastor mga kapatid. Diyos ko, hindi yan perfecto. At higit sa lahat mga kapatid, yun lamang hinihingi ko sa inyo, mag-aral po kayo mabuti, magpakarami kayo. Basta make it sure lang na ang ituturo nyong gospel ay purong biyaya, walang gawa-gawa, walang deklarasyon At saka make it sure na talagang puro tayo exegesis. Kasi kung ang ituturo nyo ay maling gospel, baka dumating ang oras, baka mabatikos ko pa kayo. Joke lang. Pero baka ganun. Tandaan nyo mga kapatid, pupurihin ko kayo talaga ng husto kapag nakikita ko yung nangangaral ng tamang gospel mga kapatid. Exegesis lang mga kapatid, sikreto lang talaga. Pag merong verse, lagi nyo tingnan lagi yung konteksto, ipaliwanag nyo sa mga taong nakikinig sa inyo na konteksto ay ito. Ito yung totoong sinasabi ng Biblia. Tsaka mga kapatid, ito pa, turo ko po sa inyo, kapag po tayo nagpapa-sinner's prayer, make it sure na ang mensahe po natin ay kapatawaran po ng kasalanan. Halimbawa, meron po tayong sinishare ng Word of God, na laging sasabihin po natin na ang tao po ay makasalanan kasi kailangan ng tagapagligtas.
Ngayon, ano ba yung mangyayari sa tao? Ang tao po talaga ay mapupunta ng impyerno kasi nga ang tao ay nagkasala, lahat tayo ay makasalanan sa mata ng Diyos. Ang tanging kabayaran lang ng kasalanan, kailangan tayong mamatay. Ang problema naman kasi, pag naman namatay tayo, hindi na tayo mabubuhay. Bayad ka nga pero hindi ka naman nabuhay, wala, hindi ka rin naligtas. So ano ang solusyon dyan? Ang solusyon dyan yung ginawa ni Kristo, nagsakatawan tao po siya. Ganun po dapat ang evangelism natin, ha? Nagsakatawan tao po siya para siya mamatay sa krus, para mapatawad ng ating kasalanan. So ibig sabihin, ang tanging solusyon talaga sa kaligtasan, kailangan mapatawad ang kasalanan natin. Kaya ang mensahe dapat natin lagi ay ito, kailangan kailangan may magpatawad ng kasalanan nila. At si Kristo lang po yun, hindi po yung ating mabubuting gawa, hindi po yung ating reliyon. Si Kristo lang may kakayanan nun. Oh. Tapos noon, for sinner's prayer, simple lang, sabihin mo, Panginoong Yesus, malapit po ako sa iyo. Ako po humingi ng tawad ng aking mga kasalanan. Mula pagkabata, huwag niyo sasabihin hanggang ngayon, ha. Ang sasabihin niyo, mula pagkabata hanggang sa hinaharap, hanggang magpakailanman dapat ang sasabihin para naiintindihan niya na siya pala ipinatawag hanggang future. Asa yung susunod, sabihin natin, okay lang na sabihin po natin na nananampalataya po ako. Huwag po natin sasabihin na tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Yan po yung mga turo ng mga perverted. Hindi po yan ang totoong gospel. Nilalagay nyo ang tao saan? Sa by works. Kasi isip nila, Panginoon, pag sinabing Panginoon, susunod, kailangan meron sundin. Wala namang inuutos si Kristo, ay si Jesus lang. Ang totoo po niyan, dapat sabihin natin sa kanila na kailangan yung manampalataya sa ginawang kapatawaran ni Kristo sa krus. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan at nananampalataya ako na ako'y pinatawad mo na. Salamat. Sumunod, puro pasasalamat na. Salamat, Panginoon, sapagkat dahil sa iyo, ako'y naligtas na. Dahil sa iyong tinapos sa krus ang Kalbaryo, tinatanggap ko po yung regalo ng kaligtasan. Dapat marinig po yun sa sinner's prayer. Then after nun, after mag-pray, amen, huwag ninyo nang sasabihin na, Pagkatapos nito, ngayon born again ka na, dapat mag-pray ka, dapat mag-devotion ka, dapat umating ka ng church, dapat umating ka, mag-ikapo ka. Wag ganun ang tapos. Ang simple lang, ang sasabihin nyo lang, okay, enjoy your life. Pagpapalain ka ng Diyos, patuloy kang pinagpala. Ngayon, wala masama naman kung i-invite nyo sila sa simbahan. Kung meron kayong mga tanong tungkol sa atin na pag-usapan, pwede naman kayong pumunta dito sa church, magtanong po kayo dito. Dapat ganun. Huwag niyong pipilitin yung babarasuin yung tao na umatin sa simbahan nyo, tatakutin nyo. Huwag na po yung ganun. Dapat kasi grace ang binigay sa atin. Grace din dapat ang evangelism natin. Huwag natin babarasuin ng tao na mga born again. Hayaan nyo, mag-share lang po kayo ng gospel. I-share nyo lang po yung good news. Ngayon, hayaan nyo na ang Diyos ang tumanggap o hindi. Kung tatanggap sila o hindi, kung i-reject sila, sila na bahala doon. Walang sapilitan ng salvation, mga kapatid. Instrumento lang ho tayo. Yung iba kasi mataas ang ego, kailangan tumanggap to, kailangan counted ko, kailangan bunga ko to, bunga. Ay, bunga daw. Bungang araw yung mangyayari sa inyo. Okay? So, yun lamang po may papayo ko sa inyo. Maging mabuting pastor kayo balang araw. Gusto ko na matuto na kayo. Mag-aral kayo mabuti. Ngayon, kung sa tingin nyo ay hindi pa kayo hinog para magturo, aral-aral lang. Salamat kung dito nyo i-consider ang channel na ito para patuloy tayo sa pag-aaral. Kahit na minsan paulit-ulit ang turo ko, sige lang, the best creative and the best way to study is redundancy. So yun lamang po mga kapatid at magpapasalamat po ako sa inyong gabi. Sana po ay may natutunan po kayo ngayon. At wait lang, ang tagal ng mikropono, wait lang. So maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po, Pastor. So again, gusto ko pong sabihin uli sa inyo na paulit-ulit, mahal na mahal ko po kayong lahat dito sa Bride of Christ. See you po next natin meeting, next exegesis meeting po natin. Patuloy ko po kayong iniimbitahan dito sa Bulacan na umatin po dito para pag-usapan po natin ang Revelation series in advance.
ang saan sa Book of Revelation ang rapture. Maganda po itong topic na to. Exegesis po ang gagawin natin. Kung makakapunta kayo dito, kung loloobin ng Diyos, nawa nga loobin ng Diyos. Maraming salamat po.